DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Ephraim Pautagana, alas 8:08. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Galing-galing talaga ng pamangkin mo, Commissioner Noli Iyala, ha? Ayan. Abay, galing talaga ni Alex, ano, ha? Ayan, Iyala, ha? Abay, naka-front page sila ng mga dyaryo ngayon, mga habigan. Kaya lang napansin ko rito yung, ayan, taga-UP ba si Alexandra Iyala? Noli, ha? Kasi parang naka-UP maroon siya, ha? Ang galing-galing naman. Kaya lang napansin ko, ha? Abay, yung kanyang uniform po, mahabigan, ang sponsor yata ay Ayala din, ha? BPI, Bank of Philippine Islands. Ba, galing-galing naman ng mga taga-Ayala, mga taga-BPI, ano, ha? Dapat Chairman Altenco, ha? Baka dapat mag-sponsor din tayo rito, ha? Abay, dapat Pagcor yan, ha? O kaya PCSO. GM Mel Robles, ha? Ayan, baka mamaya pagka babagal-bagal tayo sa pag-sponsor dito kay Alex Iyala, baka maunahan pa kayo ng sogo. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Dayo Macalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Talaga namang iba ang comparison ngayon. Ay, nako talaga, ha. Ang sabi po, mahabigan, ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio, abay, Sabado kay dating Paulong Digoy, huwag na siya umuwi ng Pilipinas. Baka daw po siya maghaya kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino, ha? Na pagdating sa airport ay mabarel, ha? Pero ang sabi naman ng Malacanang ni Yusek Claire de la Fuente, Castro, ayan, hindi naman pwedeng ikumpara si dating Pangulong Digong kay dating Senador Ninoy Aquino. Siguro pwede pang ikumpara, ayan, ang dating Pangulong Digong at si dating Pangulong Noynoy Aquino, ha? Alam niyo kung bakit, mga kuya, mga ateng, ha? Kuyang Mansa Carpio, ha? They have one thing in common ngayon. Abay, pare-pare silang mahilig ngayon. Mahilig sa Coke Zero. Damdaming Bayan. Diabetic pala ang dating Pangulong Digong, kaya kailangan daw po ng regular na supply ng Coke Zero, ha? Di ba pwedeng Pepsi? Pero ang sabi po ni dating Solicitor General, dating Justice Secretary at defender of former President Rodrigo Roa Duterte Carpio, Duterte, ha? Sabi ni Secretary Bebot Bello hindi daw po humiling ng political asylum sa China ang dating Pangulong Digong, at yan din po ang statement ng spokesperson ng Foreign Ministry ng China. Ayan. Kaya lang, Secretary Bebot, ayan, nasa dinadala sa si Secretary Bebot, ha? Abay, kaya lang, Secretary Bebot, ano po, ha? Ang dapat daw sisihin kung bakit nahuli si dating Pangulong Digong sa airport ay si Pastor Apollo Kibuloy,
kasi hindi daw ipinahiram yung kanyang eroplano, ha? O kung ipinahiram sana ni Kibuloy yung kanyang eroplano from Hong Kong, didiretso sana ng Davao. Pagka napunta ng Davao ang dating Pangulong Digong, hindi raw kayang aarestuhan dahil magkakaroon ng people power. Damdamin Bayan. Sa ating linya si Secretary Bebot Bello. Secretary Bello, sir, magandang hating gabi pala ngayon dyan sa inyo sa The Netherlands. Secretary, nembang rabi apo Secretary Bebot Bello, ha? Nasa The Hague na ba siya o nasa Amsterdam pa lang? Hating gabi. Oy Malo, wala si Oy Malo Cabral. Oy, News Center, wala ba nakikinig sa inyo? Pambihira o. Hoy, nasaan kayo? Secretary Bebot. Putol, bira naman. Hoy, News Center, mamaya yung kwentuhan niyo. Pambira itong mga to, oo. Si Malu, anak ng bakang dalaga na putol si Secretary Bebot. Mama na yung kwentuhan. Ayan, mama na yung marites dyan. Damdamin Bayan. Ayan, pero ang lupit naman nito mga kuya, ha? Ayan, yung dalawang barko ng Pilipinas, Ambifar, ha? At Navy ba yan? Abay, muntik daw ma-intercept ng Chinese Navy dyan sa may Baho de Masinloc. Talaga naman ang lupit, ano, ha? Good morning, Chief Prosecutor Elmer Rillo, na imbang kabigat na po, ha? Ayan, nasa ating linya na si Secretary Bebot Bello III. Secretary Bebot, nagri-ring pa ba? Ayan, nakapunta na ba sa The Hague? Ayan, Secretary Bebot, anya meten apay awan bigbigat nga rod ket ay apo good morning paring Joe Saldariaga, ha? Abay ang ano pala ang bossing Manibi Pangilinan di na makontak. Ang bira naman, wala bang load? Ayan, padalhan ng load. Damdamin Anyway, balita tayo mahabigan sa The Netherlands. Ayan, tinatawagan natin Secretary Bebot Bello III dahil akala ko andito pa siya, ha? Abay, andun na pala sa The Netherlands. At syempre, pupunta ng kanyang kaibigan. Ayan, ang dating Pangulong Digong Duterte. Nakailang nagtatalo sila ni BP Sara, ha? Kasi nagrereklamo daw po ang dating Pangulong Digong, bakit isang Cokes Coke Zero lamang daw ang ibinibigay sa kanya everyday, ha? 3 meals a day, dapat daw every meal meron siyang Coke Zero, ha? Kaya lang kontrolado po ang kanyang blood sugar. Kaya ayun, ha, isang bote ba o one can kaya ang ibibigay lamang kay dating Pangulong Digong. Ayan, ano nga ba yung sinasabi ko sa Meralco? Si MVP, ayan, si bossing Manibi Pangilinan, ha? Abay, makipag-tie up daw po mga misis, mga ateng, sa isang nuclear energy corporation sa Amerika para magkaroon din po ang Meralco ng nuclear energy. Wow. Pagka nagkaroon ba tayo ng nuclear energy, parang Joe Saldariaga, ano ba, ha? Ang tawag nito, magmumura na ba ang singil ng kuryente? Hindi katulad ng petroleum products. Naku, Diyos ko. Ang laki-laki ng increase ngayon ng mga kuya, ha? 1 peso and 10 centavos per liter sa gasolina at 40 centavos sa diesel. Damdamin Bayan. Anyway, alamin mo natin ang latest mula sa Malacanang. Abay, kumusta ang Malacanang? Abay, ano ang schedule ng Pangulong Bongbong Marcos ngayon, Miss Let? Ayan, Miss Let, ayan, saan ba ang schedule ng Pangulong Bongbong ngayon? Nag-uusap pa sila ni Super Ate, ha? Ba't ang dami-dami dyan na nagkahagulo kayo sa news center, ha? Ano yan? Ha?
Report. Bagal-bagal ninyo. Grupo ng mga jeepney drivers at operators na biyayang Pasig-Quiapo nagatipon-tipon malapit sa Pasig City Hall ngayon ikadalawang araw ng kanilang tigil pasada. Abay, bakit ang kinakalampag si Secretary Vico, ha? RS number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, sa ikalawang araw ng tigil pasada nitong transport group na ito, ay muli silang nagtipon dito sa may bahagi ng Caroncio Avenue. Ito ay sa pagitan ng City Hall at ng Pasig Mega Market, kung saan karaniwang buwabiyahe lakay o nag-iikot yung dulo ng rutang Pasig hanggang Quiapo. Yung rutang Pasig Quiapo lakay, kilala yung hawak ng grupong Manibela. Sila ngayong nagtigil pasada at nagsasagawa ng programa rito. Pero maliban doon sa may mga tangan ng banner na Pasig Quiapo, nakita natin lakay na may mga operator din dito at jeepney drivers na biyaheng Pasig City hanggang Taguig Pateros. Kung di ako nagkakamali, nasa halos 100 units yung hawak nitong rutang ito nung hanggang Taguig at Pateros, at maging sila umano ay sumama dito sa tigil pasada. Yung binabagit natin lakay na ruta hanggang Taguig, dati ang mga miyembro ng Piston lakay, pero pumala sila sa grupo Piston at nagpa-under na sa grupong Manibela, yung majority ng kanilang grupo. Ang kanilang binabanggit ay suportado pa rin nila, of course, yung panawagang reviewin itong Public Transport Modernization Program. Siyang sinabi na rin ni Transportation Secretary Vince Dizon na bibigyan ng ilang linggo o ilang araw para muling pag-aralan, lalo pa yung numero na binabanggit sa LTFRB kung totoo nga ba yung 86% o higit 80% na consolidated na mga ruta ng papublikong jeepney. Pero ang binabanggit sa atin dito lakay ng mga nagkikilos protesta, hindi naman sila masyadong nag-iingay at hindi rin nanggaharang, at bago daw mag-alas 6 na umaga, malamang ay magtatapos na rin yung kanilang programa. Gusto lamang nilang makita rito at maipahayag yung kanilang saloobin. Pagtutuloy-tuloy ito hanggang bukas sa ikatlong araw ng kanilang tigil pasada. Pero yung sitwasyon lakay dito sa City of Pasig, normal pa rin naman. Wala namang mga stranded lakay na marami. Hindi ba naka-apekto yung tigil pasada nila? Oo, yung kanilang binabanggit ko lakay na hawak na ruta, maliban doon sa biyaheng Taguig na mayroon namang mga alternative na ruta na maaaring daanan. Yung Pasig Quiapo lakay, mayroon na kung nakikitang mga modern jeepney. Yung mga modern jeepney lakay na Pasig Quiapo, yun ay maaaring sakyan ng ating mga kababayan. Kahapon, nanggaling din tayo dito at hindi naman na-paralyzed dahil may nakita tayo mga jeepney pa rin na may nasabing biyahe hanggang lungsod ng Maynila. At malamang sa malamang, pagtapos itong kanilang programa raw bago magtanghali, tatapusan na nila, ay tuloy naman yung biyahe ng ating mga kababayang tsuper. Lalo pat in demand din dito, itong rutang ito hanggang sa City of Manila. Yan muna ang latest mula rito sa Eastern NCR. Balik sa iyo, lakay. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa mula sa Pasig. Dumako tayo sa Malacanang. Abay, ang bagong liderato ng Bangsamoro Obarm, ayan, abay nangako ng tapat at makatarungang pamamahala. Pero ang maganda rito ulit, nagsalita na yung outgoing, yung pinalitang Chief Minister ng BARM, si Minister Alhaj Murad o Ibrahim. Abay, ito ang good news, Secretary Galvez, idol, Abay, mabuti naman at sana nga ganon. Dahil yung kasi ang tagal na tumahimik yung pinalitang leader ng BARM, mahabigan MILF leader yan. Baka mamaya magrebelde sila ulit, Pero ang maganda po rito ay nangako ng suporta sa bagong talaga ng Pangulong Marcos bilang head ng BARM. Ayan, yung interim Bangsamoro government. Abay, mabuti naman, At ito palang bagong chief din ng Bangsamoro BARM, Mislet. Abay, MILF din pala ito. So, paraw silang leader ng Moro Islamic Liberation Front.
sana huwag mahati. Kasi ang MILF sana'y mahati-hati yan ha. Kaya nagkaroon ng BIFF, nahati po yung MILF. Damdamin Bayan. Latest mula sa Malacanang, Aris 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Kapwa committed sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang bagong liderato ng Bangsamoro Transition Authority na ipagpatuloy ang magagandang nakamit ng peace process sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa oath-taking sa Malacanang kahapon, ipinaalala ng Pangulo sa BTA, BARM government at iba pang stakeholders ang tungkulin ng mga ito para sa makatarungan at mas maunlad na Bangsamoro. Nangako naman si BTA Chief Minister Abdul Rauf Makakua ng moral governance na nakatuon sa paghahatid ng makabubuti sa Bangsamoro people. Nagpasalamat rin si Makakua sa liderato ni MILF Chairman Ahod Ibrahim at sinabing ipagpapatuloy niya ang mga nasimulan nito. Binati at welcome naman ni Ibrahim ang pag-upo ni Makakua bilang bagong interim Chief Minister ng BARM na kinilala nitong malawak ang karanasan at nababagay sa tungkulin. Kinilala rin ni Mohager Iqbal, chairman ng MILF Implementing Panel si Makakua, na nakasama daw nito sa pakikipaglaban para sa Bangsamoro. Samantala ngayong umaga lakay ay muling pangungunahan ni Pangulong Marcos ang sectoral meeting sa Palasyo at mamayang hapon ay makakarap nito ang mga bagong ambassador ng Colombia, Cambodia at Ukraine. Lakay? Bakit hindi yata naimbitahan si former Chief Minister Ibrahim dyan sa Malacanang? Wala bang turnover ceremony sana? Wala tayong informasyon lakay kung bakit wala siya kahapon. Pero ang malinaw ay winelcome niya naman at binati itong bagong liderato. At tama ka lakay, dati silang magkakasama. Kaya mukhang wala namang issue. Kaya si Secretary Galvez, yung nauna nga niya statement dyan lakay ay confident siya na magiging maayos yung transition. Sana nga dahil medyo may konting dyan, tinanggihan pala ni Minister Ibrahim yung appointment sanang maging member din o isang official din ng BARM. Magiging lang daw siya. Babalik na lamang bilang chairman ng Moro Islamic Liberation Front. Pero lakay doon kasi sa lumabas na dokumento, nag-resign pala siya. Bago pa man nagpalaga ng bagong interim chief minister, nag-resign siya. At yung binabanggit niya doon lakay ay bilang paghahanda at para matutukan yung darating naman na BARM parliamentary elections, yung kauna-unahan nilang eleksyon doon sa October, ngayong October 2025. Ayan, okay. Maraming salamat Miss Let, at sana itong si Minister Makakua, sana siya ay maging leader ng lahat ng ating mga kapatid na mga Muslim, anumang tribu yan, Mapamaranaw, Magindanawan o Mapatausog. Tama ba? Governor Sakortan, Gob. Kumusta ka na, Governor Sakortan? Assalamualaikum. Long time no hear, long time no see, ha? Ayan. Okay, maraming salamat Miss Let. Good morning, balik sa iyo lakay. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Sandali lamang, andyan na ba yung Secretary Bebot, ha? Baka nagkakape lang sa, baka nasa Amsterdam lang itong si Secretary Bebot, ha? Ayan, try niyo ulit si Secretary Bebot Bello, ha? Malaman natin ang latest mula sa The Hague, the Netherlands. Kumusta na ang dating Pangulong Digong? Abay, nakatulog ba siya? Ayan, nakaka-exercise ba siya? Naaarawan ba siya? Ha? At sino ang kanyang makakosa sa The Hague, the Netherlands? Damdamin Bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Kumusta po mga taga Supreme Court? 8:27. Ang oras na Bayan. Sa dami ng commercial natin, akala ko abot na hanggang The Hague, the Netherlands ito, ha? Palagay ko malakalaki ang bonus natin dito, Mr. Junnick daw, sir, ha? Oras, Sister L. It's 8:39 at good morning lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga Pilipinas. Diyos marahay na aga sa mga kababayan ko sa Bicol Region. Puti ka ngayon, para kang grade 6, ha? Ano ko ngayon lakay? Tinamad magkulot. Ganun ba? Kaya nagtali na lang ng buhok. Para kang may PE ngayon, ha?
May PE pero may ganito bulakay. Tingnan mo naman yung bulaklak. Oo nga. Ayan. Bagong ano yan. Kahapon ang suot mo, ang hindi mo ganda-ganda. ma-recall. Ayan. Mahaba na parang business suit. Ano ba yung tawag ng ano? Yung parang pencil cut na dress. Oo, pencil cut. Pero hanggang halos talampakan na Chief Elmerillo yung suot niya. Pero lintik naman yung punit doon sa likod, ha? Slit kasi tawag doon. Slit ba yun? Parang kita ng amputan. Ano ba yan? Binubuko mo na naman ako, Lakay. Ayan, dito na nga tayo. Ayan para light lang, ha? Yes. Ayan, puro mainit ang mga issue natin eh. Chill-chill lamang tayo mga kuya, mga ateng, di ba? At ngayon, dito na tayo sa ating Bakit Ikaw? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ay, ngayon Sister L, ay makasama natin si Congresswoman Kring Kring Gonzales. Ayan. Kamukha niya lang, Lakay. Ganun ba? Hindi ba si Cristina Kring Kring Gonzales? Ang ganda kasi niya, Lakay. Kaya akala ko artista eh. Akala mo artista ba? Ako din nung unang na-meet ko to, sabi ko, ay, artista. Ayan, sa face pa lang, panalo na, ha? Ayan. Ay, pero alam mo, Lakay, siya ay nandito sa ating programa, mag-a-apply pa ba siya o... aplikante ba tawag sa kanya o extension. Extension. Ito, muling mag-a-apply, Lakay, sa ating mga kababayan sa masang Pilipino dahil siya, Lakay, ay incumbent congresswoman ang ating guest ngayong araw mula sa Kalinga Party List. Siya, Lakay, ay nagtapos ng education specializing in early childhood education sa Miriam College. At naging preschool teacher pala siya, Lakay. Naging teacher si ma'am. Oo, at isa sa mga principal authors ng House Bill 5512 na ngayon ay Republic Act 11642 o yung the Domestic Administrative Adoption and Child Care Act at co-author ng RA 11648 o an act providing for stronger protection against rape and sexual exploitation and abuse. Siya, alam mo, Lakay. Kasundo niya rito si Secretary Risa Hontiveros. Ayan. Si Senator Lakay. Senator Risa Hontiveros. Alam mo ba, Lakay, itong party list na ito ay 15 years na din partner ng DZRH Operation Tulong, lalo na sa ating mga medical mission, Lakay, sa mga iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Kaya naman, without further ado, ang ating makakasama si Congresswoman Irene Saulog. Parang medyo sounds family yung last name niya, Lakay. Sounds family. Alam ko bus company yan nung araw eh. Ayan. Hanggang ngayon meron pa rin naman, meron pa ba? Lakay. Wala na akong masyado nakita ngayon, ha? Ayan, oo. Anyway, Congresswoman Irene Gay Ferriola Saulog, ma'am, ng Kalinga Party List. Maganda umaga po at welcome sa ating program, Bakit Ikaw? The Job Interview. Good morning. Good morning, Congresswoman. Isang magandang umaga at mapagkalingang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating kaibigan Lakay Deo and Sis L. Hello po. Congresswoman, good morning po. Ayan. Bakit kayo tumatakbo sa Kongres? Dapat nag-artista na lang po kayo. Ba't di kayo? Nag-artista rin po ba kayo, ma'am? Hindi po. But we can help more kapag sa public service. Ayan. Mas maganda ba ang serbisyo sa Kongreso kaysa pagiging artista? Oo naman daw, Lakay. Oo naman. Siyempre, prestigious ang pagiging member of House of Representatives. Anyway, Congresswoman Irene Gay Ferriola Saulog, ma'am, kayo po ay nagtataguyod pala ng sa health, Lakay. Kalusugan. Ayan, oo. Para sa kaalaman po na ating mahabayan, Congresswoman Irene Saulog, mama, ano po ba ang advocacy ng Kalinga Party List? Ano po ba ang inyong mga kinakalinga? Sino po ang mga sinusuportahan? Anong sector in particular? Ang Kalinga Party List po, number 79, ay para sa buong pamilyang Pilipino. At marami po tayong advocacies, pero ang pangunahin po ay ang health,
education at syempre yung pagbibigay ng hanap buhay o negosyo para sa ating mga kababayan. Wala po tayong particular sector na tinutulungan. For Kalinga Party List number 79, lahat po ay natutulungan natin in all sectors at wala rin tayong pinipiling lugar na pupuntahan para tulungan. Lahat po pwedeng maabot ng tulong ng Kalinga Party List. Oo nga, itong Kalinga, kaya tuwan-tuwa yung aming Wonder Woman, si May Binauhan. Si Miss May. Dahil ang Kalinga Party List ay matagal na pong kaagapan ng ating DZRH Operation Tulong na tumutulong po sa ating mga indigent na mga pasyente at iba pang tulong na pwedeng ibigay po sa mga humingi ng ayuda dito sa ating Operation Tulong. At Yes, Congresswoman, marami po kayong programa lalo na po para sa kabuhayan ng ating mga kababayan tulad po nung TUPAD at AIX Financial Assistance. Ano pa po yung mga pwede nating maitulong? Matagal na po kayo nagseserbisyo sa masang Pilipino, pero ano pa po yung magagawa natin? Plano po ninyo para mas palawakin pa yung tulong po at matiyak na marami pa pong Pilipino ang makikinabang at matutulungan po ng Kalinga Party List? Thank you for that question. For Kalinga Party List po, marami po talaga tayong pwedeng gawin, lalo na hindi lang sapat kasi yung pagbibigay ng ayuda. Sa Kalinga Party List po, we want a long-term solutions. So pag nagbigay tayo ng tulong, we really talk to the community. We want to build communities para po yung mga kasama natin sa barangay, pwede silang mag-come up ng livelihood para yung natanggap nilang ayuda or puhunan talagang tumagal pa at makatulong sa kanilang barangay. Yun po yung isang advantage ng Kalinga Party List, since we really want to focus on the needs of the family. Makater natin lahat ng pangangailangan nila mula sa education. Siyempre, as an educator, gusto ko po talaga mas lumalim, mas malawak pa po ang ating scholarship. Lalo na ngayon, we have extended IGASPE subsidy from the government dahil po sa nangyayari ngayon, merong medyo congested na ang ating public schools. So, by giving subsidy po sa ating mga private schools, mas marami tayong makakater na students. Lalo na ngayon, alam naman natin, medyo mababa yung ranking from PISA survey. Pero makakatulong po ang subsidy. Alam naman natin, ang mga private schools, they produce quality students. Pero nakakalungkot, hindi talaga din sila masyadong nabibigyan ng atensyon. Lalo na nung during pandemic, alam naman natin na I think close to 800 to 900 schools closed down. Pero through this IGASPE, matutulungan natin even yung mga small scale or developing private school sector, mabigyan natin sila ng chance na magpatuloy sa kanilang pagbibigay ng quality education kahit sa private schools. Hanggang college ba, ma'am? Nagbibigay kayo ng scholarship? I think sa mga other provinces, it's already free yung college. Pero if they don't plan to parang mag-college sila, meron naman tayong TESDA scholarship, so vocational. Ang plan po nito after graduation, ready na sila for employment. Yun ang gusto natin. At the end of the day, merong parang makakatulong sa pamilya nila. Ayan, yung scholarship ba, pwede bang magpa-sponsor sa inyo, ma'am, na paano yung gusto mag-aral ng Ateneo? Mga ganyan. De La Salle. Parang yung big... Pwedeng sa UP na lang po. Sa UP na lang. UP, Masakit na sa maubusan ba pondo ni Congresswoman Irene pagka Ateneo na at De La Salle. Mahal yung lakay, tuition fee. Kasi narinig ko kasi itong si Governor Daniela Fernando, nung magsalita sa birthday ni Congressman Ador Pleto. Abay, ipinagmamalakan na 18,000 daw yung kanyang mga scholars. At yung kanilang allowance sa Congresswoman Feriol Mama. Abay, naka-ATM na. Ayan. Oo. May ganun naman. Gcash na. Gcash na. Oo. Governor Dan in Bulacan. Bulacan. Yes, we visited doon.
Ayan, recently lang. pwede bang yung mga allowance ng mga eskwela nyo rin, i-ATM na rin? Ay, meron na pong ganyan. Meron na para ganyan. gusto natin kasi yung fast yung access, hindi na sila mahirapan. Mas mabilis, walang delay. Siyempre, mahirap yung bayaran na tapos wala ka pang bayad totoo sa yan. tuition. Siyempre, meron kayong mga tulong sa mga estudyante. Paano naman po sa mga guro, mga teachers, Congresswoman Ferriola? Ano naman po ang... matagal na kayo dito. Ano na ang nagawa niyong tulong sa ating mga teachers? At ano pa ang pwede natin gawin para gumanda naman ang kalagayan ng ating mga teachers? Bilang isang guro, syempre, nga pala, teacher pala kayo dati. Nasa puso talaga natin na matulungan ng ating mga kapwa-guro. So, ang ginawa po ng Kalinga Party List, syempre, minsan, hindi nila alam where to get the CPD points. Kasi you have to pay 3,000 to 5,000 to attend a seminar so you can renew your teacher's license. So what we did po, nilibre namin yon. And as a teacher, I mentor so many public school and private school teachers. We hold free seminars and webinars for our teachers. Siyempre, kung gusto natin ng quality education, mag-start tayo from the top. So we need to support the teachers, and we are gusto rin po nating isulong yung subsidy ng mga private school teachers at syempre for the public school teachers, ma-lessen yung workload nila. Kasi minsan sa halip na mag-focus in teaching the learners, napupunta sa paperworks. So nawawala yung energy nila to teach. Kaya gusto po natin na ma-lessen yung workload para yung quality education, yung matutukan. Pwede bang teacher pala kayo, Ma'am Congresswoman na Irene? Di ba pwedeng alisin na yung lesson plan? Meron pa ba ngayon? Meron yata. Meron pa? Mabusisin na yung paggawa ng lesson plan. It's a blueprint kumbaga sa construction kailangan. But what we did now kasi it's lesson plan made easy. Parang outline na lang what's your motivation, what's your lesson, your objectives, and then maybe assignment in the end. Pero I think the DepEd already prepared learning competencies at binawasan nila po iyon para makapag-focus tayo talaga sa important competencies. Kasi napansin natin pag masyadong congested, masyadong lessons, affected din yung learning nila. Lalo na kung paulit-ulit naman yung lesson. So what we did, or the DepEd did, kasi po I'm part of the vice chair ng Basic Education and Culture in Congress. So we're doing that through EdComp 2. Yan po yung talagang tinututukan nila. Anong subject po, ma'am, ang itinuro niyo kayo po ay teacher? For preschool, all subjects talaga. Pero during grade school, I taught English. Nung high school, I taught speech naman. Wag lang math. All subjects, wag lang math. Magkakasundo kami sa wag lang math. Di ba dapat pagka magaling sa English, dapat tsaka science, kasama na ang math dyan. Wala naman nagsabi na dapat may math. Hindi, yung bang kung magaling ka ng English o science, magaling ka rin sa math. Mga tipong ganun. Sabi lang kay hindi lahat binibigay ni Lord. Hindi tayo gifted sa math. Ayan, nako. Speaking of, kayo pala ay teacher, ma'am. Ayan, alam po ninyo, ang dami mga magulang na nakausap natin, yung anak, binubuli, mga ganyan. Ayan, katulad na lang kahapon. Abay, yung anak ng isang kaibigan natin, binubuli daw sa school. Kaya ang ginagawa niya, dinadaan sa FB. Sabi ko, magsumbong sa principal. Ayan, di ba dapat? Wag na sa FB, wag na i-post sa FB. Dumiretso doon sa principal at doon magreklamo o magsumbong. Ano ba ang mga ginagawa natin dyan para kahit paano mabawasan, maalis yung bullying? Lalo na ngayon, di ba, yung mental health issues, it's very significant, lalong-lalo na sa mga bata. So, ang Kalinga Party List po, I think we had 2 webinars concerning yung sa bullying and how we can parang manage our emotions, how we deal with this kind of problems in school. Nakatulong din naman kasi inuna namin kausapin yung mga parents paano i-guide ang kanilang mga anak, at syempre yung mga teachers, kailangan partners natin yan in parang educating our kids. So, I think 2 weeks ago, we had another webinar kung paano din natin
gagawa ng aksyon, lalo na sa school. The problem now kasi po, yung guidance and counseling, medyo konti talaga. There's a scarcity, maraming kakulangan. So, we're discussing sa Congress na baka we can train senior teachers para makatulong sa mga bata na may mga ganitong problema sa school. They will serve as their guidance, parang guidance associate. Kasi talagang kulang na kulang, plus yung sweldo talaga nila, napakaliit din po. Kaya patuloy pa rin, lalo na ngayon, we signed for mental health, and I think yung IRR lalabas na soon, or nakalabas na ba? Yeah. Di ba pwedeng gumawa ng batas o panukala na dapat yung good manners and right conduct para ma-inculcate talaga sa mga bata. Grade 1, grade 2, grade 3 siguro every year itinuturo sa mga bata yan para totoo po yan. Yung kanilang attitude, ika nga, hindi nang bubuli at yung ano ba, yung respeto rin sa mga teachers at mga nakatanda. Parang nababawasan na sa ating mga kabataan yan. Totoo po. Mahalaga talaga yung values formation. Like in Japan, parang hindi ganun kahalaga sa kanila yung knowledge agad. Gusto nila yung values, talagang ma-form sa bata, ma-shape yung kanilang yung conduct, yung right conduct. At I think the DepEd is also doing that sa school natin. Meron din sila mga programa, may anti-bullying program para maiwasan to at maturuan yung mga bata kung ano yung gagawin pag naranasan nila yung mga ganitong bullying. Wala ba kayong balak na kopyahin yung ginagawa sa Japan, sa education para tama yung values of formation natin? I think the Philippine education is almost, we're getting there. Parang unti-unti, we're making educational reforms para talagang umangat din ang ating kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Wag nang unti-unti, ma'am. Lubos-lubosin nyo na. Yeah, baby step. One day at a time. Kasi it's a big job talaga to do. It's a system that we need to change. Ayan. At ang Kalinga Party List, sila Congresswoman Irene Lakay, isa sila sa principal authors nitong Republic Act 11642, yung Domestic Administrative Adoption and Child Care Act, o yung mas accessible na pag-adopt. Dito po sa ating bansa, Congresswoman, parang yung iba, yung like, may nakita kasi ako sa post sa social media na hindi pa siya ready magkaanak, and then binigay niya lang yung anak niya. So ano po yung mga, doon po sa mga hindi knowledgeable, ano lang po yung mga medyo bata pa talaga na nabuntis, na hindi sila handa. Ano po yung pwede nilang gawin para po dumaan sa legal na proseso yung adoption ng mga anak nila, at hindi po yung parang pinapamigay lang talaga. Totoo, mahirap pag walang proseso. Kaya walang process, binibigay lang talaga nila. Sa Kalinga Party List po, mahalaga talaga ang pamilya. Pag sinabi nating pamilya, kasama dyan yung mga anak. At nakakalungkot sa Pilipinas, I think we have 100 or thousands of abandoned children. So, ang ginawa po natin ng Kalinga Party List, ginawa nating mas mabilis ang proseso at mas mura. Parang hindi na nila kailangan magbayad ng malaking halaga sa mga attorneys, at ginawa nating mas accessible. Kasi nga, mahirap kapag nag-adopt ka or nag-ampon ka ng walang legal papers. Yes po. Diba? Sa huli, pwedeng makuha yung anak. So, gusto rin natin magkaroon ng chance ang mga batang magkaroon ng sariling pamilya ng nanay at tatay. Marami naman dyan na willing to adopt. So, gusto natin, hindi na nila kailangan magbayad ng malaki, kasi minsan iyon yung parang hadlang sa pag-aampon. Ang mahal ng processing fee, you have to attend a lot of court hearings. Pero sa domestic adoption law, mabilis na po. Mas pinabilis, mas pinamura na po ang proseso. Isa pa, Congresswoman Ferriol, Mama, yung bang Republic Act 11648, ito yung pagtaas ng age of sexual consent sa pagprotekta sa mga kabataan. Ito ba yung naging issue masyado kay Senator Risa Hontiveros, yung
pagtuturo ba ng kasama rin yung pagtuturo ng sex education Iba sa mga yata bata? ito, Lakay, Magkaiba ba ito? Anyway. Yes, iba. Ano ang inyong pananaw po dito sa RA 11648, Congresswoman Ferriol, ma'am? Ito kasi mas makakatulong sa mga kabataan na kasi minsan yung awareness yung problema sa kanila. Parang minsan lack of education din. Hindi nila masabi kung ano yung line talaga ng rape. So, sa school, gusto rin natin masama rin, ma-integrate yung education para maging aware sila sa surroundings nila at ma-protectionan din yung mga sarili nila. Ayun, okay. So, ano pa po ang inyong mga binabalak, Congresswoman, na panukalang batas naman gawin para sa kapakanan natin mga teachers in particular at siyempre mga estudyante? Siyempre po, gaya ng sinabi ko kanina, patuloy nating isusulong ang mga batas na sa tingin natin makakatulong, meaningful laws na magiging effective at matulungan po ang ating mga iba't ibang sektor. Katulad sa guro, gusto po natin na taasan ang kanilang subsidy dahil medyo nahuhuli na rin tayo sa kanilang salary grade. At syempre, pag sinuportahan natin ang mga guro sa kanilang profession, mas magbubunga yon ng good results sa kanilang pagtuturo. They can do more for the students. At hindi na sila mag-iisip pang magtrabaho abroad. Kasi ngayon, iyan po ang nagiging problema natin. Ang daming, when I went to Vietnam for research, ang daming Filipino educators doon. At pinagmamalaki sila ng totoo yan, sa bansang Vietnam. O mga professional, mga architect, mga engineers, Yes, Lakay. ayan, mga entertainers. At wala akong narinig na domestic helper dun sa na Pilipino dun sa Vietnam. Professional sila. Apo. Professionals ang ine-export natin doon. Siyempre, kung kaya naman po na as Filipino, kung kaya naman pwedeng magstay sa Pilipinas, magtrabaho dito para mas makatulong, mas gugustuhin nating makasama ang pamilya. Kasi like sa Hong Kong, nung pumunta kami, we had our 2 events ng medical mission. At nakausap ko yung mga OFWs natin, yung mga bagong bayaning Pilipino, nakikain ako sa kanila. At ang problema talaga nila, parang wala silang choice. Kaya sila nagwo-work abroad. Pero siguro kung mabibigyan natin ng mas maayos na trabaho at sweldo, 'di ba? Magi-stay na lang sila sa Pilipinas. Talagang kasama ang kanilang pamilya para maiwasan yung broken families. Ay, totoo po yan. Iyan din po yung number 1 problem nila. Napag-aralin niyo ba, Ma'am Congresswoman Ferriol, kung ilang percent ang nagiging broken family pagka ang isang ama o ina ng tahanan nagiging OFW? Wala po akong eksaktong datos, yan. pero nung kumausap ako ng 7, siguro 7 silang kasama ko kumain, 5 doon broken family. Wow, at sabi nila, niloloko kanila na, Kong Irene, magsulong ka naman ng batas na pag nagloko yung asawa nila, may parusa. Ano, paparusahan? Sabi ko, wag naman, bigyan natin ng chance. Yan. May hugot yung nakausap ni Congresswoman. Siyempre. Mahirap talaga, mahiwalay sa pamilya. Totoo yan. Pero ito Lakay, merong magtatanong. Man on the street, Oo, si may Val magtatanong Gonzales. kay Congresswoman Irene Saulog, kasama ni RH5 Val Gonzales. Val, ano ang katanungan niya kay Congresswoman at nasaan kayo ngayon, Val? Ito, dito sa may barangay pinagkaisahan na Quezon City, isang may-ari, isang nagninegosyo ito. Nagninegosyo, tindera, nagtitinda ng mga ulam. Si Ate Inday, at itatanong po ninyo sa Kalinga Party List, particular na kay Congresswoman Irene Saulog. Ma'am, good morning. Ma'am, sa kagaya namin po, ano po bang may tulong ninyo ang Kalinga Party List na may negosyo kaming maliliit? Ano po bang may tutulong niyo na pwede kaming makautang na pangdagdag kapital imbis sa Bombay sa imbes na 5-6. dito na lang po sa atin po, sa kapwa natin Pilipino, imbis na para magtutulungan po tayo. Ayun. Magandang umaga din po. Maraming salamat sa iyong katanungan. Pwede tayong gumawa ng maraming paraan para makatulong din po sa ating mga, kumbaga, yung maliliit na
vendors. Small and medium enterprise. Enterprise, yes. Una po, yung pagbigay ng puhunan. Minsan kasi, ang nagiging problema, hindi naaabot yung talagang kailangan ng puhunan sa negosyo. At sana po, hindi lang sapat na bigyan natin sila ng puhunan. Siguro, isama rin natin yung pagbibigay sa kanila ng training para masigurado na talagang tatagal yung kanilang negosyo. And then, pwede tayong mag-create ng mga small groups, community groups, para mabantayan nila yung mga negosyo at magtulungan sila sa kanilang barangay. And then, maybe the government can give subsidy kahit konting porsyento ng puhunan kung sila ay maglo-loan sa bank, mas madali na yung requirements na hihingin sa kanila para mabayaran din nila, maibalik din nila yung hiniram nilang halaga. Dagdag ko lang, Congresswoman Irene, doon sa tanong ni ate. Ayan, kasi ang problema nila yung puhunan na umuutang sa Bombay, sa 5-6. Sa 5-6. Pwede bang magpanukalang batas na gumawa ng parang institution o government bank siguro or financial institution na magpapautang sa mga maliliit na mga negosyante sa mababang interest. Ayan, huwag naman katulad ng 5-6. Mababang interest at mabigyan din sila ng puhunan. Kaya nga po, para makapag-loan ng mababa lang ang interest. Ayan, Katulad niyan po, yung ginawa namin sa Mindoro. So, ang binigay po naming financial assistance, 5,000. So, sa 5,000, pwede ka nang bumili ng kambing. So, 2,500 lang yon. So, sinigurado namin na yung ibibigay naming financial assistance, lalaki yon at magagamit din sa kanilang pamilya at sa barangay. At pag natulungan natin sila, itong mga communities na to, they can help other communities. So, hindi lang parang pansarili or individual na parang kapakanan, isipin din natin yung kapitbahay natin or mga barangay na pwede nating tulungan at sisiguraduhin natin na may monitoring. So, napalago nyo na ba ang negosyo? So, ganun po ang gustong gawin ng Kalinga Party List to build communities for more sustainable community. Ayan na, lalo si ayan na ate ha, ayan na alam ko gusto mong palakihin yung negosyo mo ate. Gusto mo yata yung karinderya mo, gusto maging Alamax, maganyan. Nag-mention ka na naman. Nag-mention ka na naman. Sisingiling ka. Pero alam mo Lakay, hindi ito ang first time na may nakausap tayo na vendor na nakababayan natin na nangungutang sa Bombay. Parang pangatlo na si ate na nakausap natin. So, most of them parang yung maliliit talaga sa Bombay, 5-6. Napakadali umutang kasi sa Bombay Wala nang requirements. Walang document. Kaso, tanong natin si ate kung magkano ang Lakay doon, porsyento. 5-6 nga. Ilang baka mas tumaas pa. Magkano usually yung hinihiram nila? Ate, magkano hinihiram mo sa Bombay? At magkano ang tubo? Sa ngayon po, medyo may halagang 20,000 po ang balik niyan for 24. Dahil nga po, sa mahal ng mga bilihin, hindi naman po sapat ang 5,000. Ang 5,000 po, alam naman po ang mabibili doon sa palengke. So, paano po namin mapapaikot at paano po namin makuhaan po araw-araw sa pagbayad ng Bombay kung hanggang doon lang po. Kaya nga po kami napipilitan maghiram ng 20 pataas. Kaya dahil para po may pangpaikot kami at ang tubo kaunti, mapunta lang din po sa Bombay. Parang pagkatapos ng Bombay bayad, hihiram na po kami ulit. Kasi sa mahal nga po ng bilihin. Yun po ang hininaing namin ngayon ho. Ate, interest. Baka pwede po ibaba ang mga presyo. Kasi ho, marami naman po ngayong tumatakbo, panibagong takbo. Marami pong mga offer. Tapos bandang huli ho, wala naman pong nangyayari. Okay, ate, ulitin ko yung 20,000 na inutang mo sa Bombay. Ang balik, magkano po? 24,000. So, magkano ang sinisil sa Bombay araw-araw? Kasi araw-araw naniningil ang Bombay, di ba? Sa 20,000 po, ang balik 24 po, 600. 600 araw-araw. Oh, malaki yan, ha? Malaki. May pagka nagbayad ka ba ng 600 araw-araw,
May balik bang payong yan, kumot, electric fan? Motor. Pero doon sa 600 na binabayad ninyo everyday, Malaki-laki meron yun, pa ba kayong naitatabi Oo. para sa pamilya ninyo? Yun nga po ang hinaing namin na hanggang nagpaikot na lang po kami, parang nahinto lang po ang hanap buhay namin doon sa Bombay na hindi so kapwa tayo Pilipino ang magtutulungan. Kayo naman ho ang nandyan sa gobyerno, dapat kayo ho ang mag-produce kung paano po kami matutulungan para hindi na po sa ibang lahi. Kasi ang kita namin, mapupunta lang naman din po sa ibang lahi. Parang ibang lahi na po ang pinapayaman natin, hindi po ang kapwa natin Pilipino. Hindi po ang kapwa bansa natin. Ate, huwag kang mag-alala. Ayan, kakausapin namin yung isang leader ng mga Bombay. Si James Kumar. Ayan, parang James Kumar, ha? Ayan, kakilala ito ng First Lady Lisa Araneta Marcos. Baka pwedeng kausapin itong si James Kumar. O kay mga Bombay, huwag na masyado mataas ang interes sa mga pautang ninyo, ha? Ate, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Lakay Deo, maganda na narinig natin yung hinalaing. Yung nga po, siguro, Val, ayan, Val, thank you. Thank you, Val. Thank you salamat po. mula sa Quezon City. Back to you, Sister L. At Ayan, at least narinig po natin yung mga sentimiento ng ating mga ordinaryong mga mamayang congresswoman. Susubukan po natin na gumawa mag-draft ng bill para po mabigyan ng chance, lalo na yung mga katulad niyang maliit lang yung negosyo. Kumbaga, paano lalakihan kung lulubog ka sa utang, di ba? Totoo po yan. At gawin nating mas madali yung proseso, yung mga requirements po. Ayan, parang James Kumar, ha? Ayan, yung mga nakasama ni James Kumar sa The Cork. Ayan, nagpupunta ba man sa The Cork, yung sikat na club dyan sa BGC? Ilang milyon nga lang kayo doon, yung alak. May alak nun, 1 milyon ang worth. Grabe naman yun. Hindi alam ni Congresswoman yun lang. Ayan, sa amin ang BG. Ayan, para sa mga customer dyan sa The Cork. Ayan, Congressman GP. Pagka nakita mo si James Kumar dyan, sabihin mo, kausapin niyo mga Bombay, huwag masyadong mataas ang kanilang, ang interest sa mga tubo, sa mga pautang. Ayan. Okay, Congresswoman Irene Mama. Ayan, bilang panghuli po, ano po ang inyong masabi sa ating mga kababayan? Bakit ikaw ulit? Ayan, bakit ang Kalinga Party List ang dapat nilang iboto sa darating na eleksyon? Una sa lahat po, ang Kalinga Party List number 79 ay subok na. For more than 15 years, subok na sa pag-aalaga ng buong pamilya, pagdamay at pagbigay ng tapat na serbisyo. At ang Kalinga Party List po ay walang pinipiling tutulungan anumang sektor, nandyan po at handa ang Kalinga Party List para abutin ang kanilang pangangailangan. At syempre tayo po ay umiikot sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, maging sa ibang bansa katulad ng Hong Kong, Dubai at sinusubukan po natin na abutin ang ating mga bagong bayaning Pilipino para magbigay ng medical mission dahil ito po talaga ang mahalaga sa pamilya, yung alagaan ng kanilang kalusugan at dahil sa hirap, napapabayaan na po ang kalusugan. Kaya ang Kalinga Party List po, for so many years, we are known for giving medical missions. At salamat din sa DZRH, under Voltracom, sina Miss May. Partners natin sila for so many years. Opo. At hindi po tayo titigil. Mas palalawakin pa po natin yan at ibubuhas natin ang mas subok na serbisyo para sa mga pamilyang Pilipino. Maraming salamat, Congresswoman Irene Gay Ferriola sa Ulog, ang current representative ng Kalinga Party List. Pangatlong term na niya ito. Kung sakasakali, ayan, Kalinga Party List. At anong numero sa balota, Congresswoman? 79 po. Number 79 sa balota. Ayan. Thank you, Congresswoman Irene Gay Ferriola sa Ulog, and good luck. Thank you so much. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. This time check is brought ang inyong lingkod, laging handang maglingkod sa bayan. Kahit walang porbaril si Deo, at kahit walang ira inyo pong pagputusan, Mayor Deo
lakay ang kanyang pangalan. Mayor Deo Makalmaning for sure. Kung kayo ay may tinatagong sikreto, sa kanyang bugwit ay mag-ingat tayo. Ang bugwit ay sobrang chismoso, ang bibig niya ay walang preno. Kahit saang lugar siya ay gumagala, para mayroong i-chismis kay Deo. Deo Deo Makalma, inyong lingkod. May dede si Deo Makalma, pagtutusan nyo. Yan po ay isang bayad na pagsasayang papawid. Pero wag niyo. Salary deduction ba yan? Salary Lakay? Magkano ang bawas sa'yo? Hindi ba naman siguro ayan. Bombay? Ayan. 600 pesos a day. Oy, James Kumar, ha? Yung mga, sabi mo yung mga miyembro mo, pre, ha? Bawasan naman yung sinisingil na tubo sa mga pinapautangan ninyo, ha? Kundi, papadeport namin kayo. Masyadong palang mahal din lakay. May malaki ang patong pala. 600, ayan. Pero, parang ang hirap nun lakay para sa maliit na negosyante. Ay, oo. Kaya nga may mga nababaon na sa utang sa 5-6 eh. Ayan, oo. Anyway, balikan natin ang ating mga reports. Sandali lamang, Secretary Bebot Abelio III. Daming bayan. Ikaw ba, Secretary Bebot, nakapagdala ka na ng chicken sandwich? Mga kaibigan, baka diretso na ako sa kulungan. At hingiin ko lang sa inyo, bumisita kayo sa akin. Magdala lang kayo ng chicken sandwich. Yan ang paborito ko. Daming bayan. Ayan, baka may dala po si Secretary Bebot Abelio, Mr. President, Dong, ha? Na chicken na sandwich, baka samahan pa niya yan na ng empanada, ha? At saka bagnet. Ayan. Yun ang gusto ko lakay. Ayan, at saka Coca Zero. Ayan. Ay, alam mo ba lakay, mayroon parang isang video ba yun na kumakain siya sa eroplano nung dinala siya sa The Hague. Di ba nag-stop over sila sa Dubai? Anong kinain? Nung kumakain siya yung alam mo yung parang ano. Ayan. Nawala ako. Kausap pala ni Tita Malusi. Ito nga, may text nga Secretary Bebot. Sabi niya, ano sabi? Kanya ti damag dita lakay. Apeng, hindi, sabi niya, sorry lakay, madamalaeng iti meeting me. Ayan, at da kami dito'y Amsterdam. Agbubuya iti naka-aparador. Wala naman ako naintindihan kahit isa dun. Ba yun? Aparador lang. Naka-eskaparate. Tsaka madaling araw ngayon sa Netherlands. Lakay, mga alas 2, alas 3 naman. Sabi ko, Sister El, busy sila, ha? Nanonood ng mga naka-display sa eskaparate. Magulat sa'yo si former Secretary Bebot Belio. Sabi niya, ano eskaparate? Mamaya pa yun. Yung babae naka-eskaparate. Parang manikin. Ikaw gumagawa ka na naman ng ganyan. Binibiro na si Secretary Bebot. Magulat sa'yo si Secretary. Bigla may kwento. Pero laki yung kinukwento ko nga, ang former president, habang kumakain siya, biryani ba tawag doon? Hindi, yung rice lang. Yung parang kanin na may, hindi ko alam na tawag doon eh. Pagkain siya ng ano eh. Kanin na, ulam na, gano'n? Oo, yung gano'n. Sabi niya, baka yung chow yan. Sabi niya lakay, walang Coke. Walang Coke. Oo, doon sa aid niya. Sabi ko, sa edad niyang yun, naghahanap talaga siya ng Coke. Hindi, kasi sa mga diabetic, Sister L, pagka medyo bumababa yung kanilang blood sugar, ayan, tanong mo kay Tunying. Naghahanap ng soft drinks. Ano yan eh, either na Coke yan o kaya tsokolate. Ayan, mga ganyan sila. Kaya pala si former president, yung video na niya na yun, nung kakain siya, sabi niya, wala bang Coke? Sabi nung aid niya, iced tea lang. Kaya nga, request daw niya pagka araw-araw yata nag-grocery si Vice President Inday. Ayan, parating hanap
Coke Zero. Ayan, oo. Kaya ng isang na-weirdan ako. Coke yung hinahanap niya. Ganun talaga yung mga diabetic, Sister L. Ayan, oo. Kaya buti na lang talaga hindi tayo diabetic. Hindi tayo medya. Si Katunying lang. Naalala ko si Dr. Judito noon parati may baong Coke siya. Tsaka tsokolate. Ayan. Basmati rice daw yun, Lakay. Basmati. Ayan. Anyway, sige, report mo Samantala, ang report mula dyan sa Kamara, Provincial Government ng Aklan, kinalampag naman sa pagbagsak ngayon ng turismo ng Boracay. Ay, bumabala ka. Iba ka may kinalaman doon sa rape case. Yung batang-bata pa rin, 23 years old ba? 19 years old yung Slovenian. Slovenian, Lakay, na nakita sa abandonadong bira naman. Nakakalungkot yung nangyayari. Alamin nga natin, ang ganda-ganda kaya ng Boracay, Lakay. Paano naman kasi, pero kahit na, dapat masanay na kayo kasi kung punta ka ng Boracay, Sister Ella, diyan ka kasi makakita ng mga ang gaganda, ang sexy. Kasi beach yan Diyos ko, kung magbikini, yung ditali pa ang bikini. Ayan. Yung pag sumabit na tanggalado? Pagka nasagi mo yung tali, tanggal na yun. Para nakakachilyo. Ayan, kasi nakakwento natin minsan, papasexy ako. Bakit? Kasi punta ko ng Boracay para magamit yung aking bikini. Kaya ng beach yan Kaya siguro po yung security dapat tutukan Pero yan. sana, Lakay, diba? Malaking ang epekto nun. Kasi if you don't feel safe, bakit ka nga naman pupunta sa isang lugar? Pero maliban yan, alamin natin, baka may iba pang rason. Mas safe pa yata ang Palawan ngayon Ayan, oo. Alam mo sa Palawan, in fairness sa Palawan, mga gobernador ngayon doon Pipito Wawalu Alvarez. Ayan. Yung mga Europeans diyan, Sister Ellie, minsan magugulat ka. Nasa terminal ng jeepney o kaya tricycle. Diyos ko, mapapikit ka na lang. Mga Europeans, nandun sa siyempre tayo hindi sanay sa mga ganyan. Nasa terminal, nakabikini, mga ganun ba? Sa akin okay lang. Ganun ba? I appreciate art. Kaya mo yun? The art of God. Ayan, buti sana ko nasa Waikiki Beach ka sa Hawaii, okay lang. Pero Palawan sa probinsya, naninibago ka lang, Lakay. Pero sa kanila kasi, di ba, wala namang... sa mga Europeans, bali wala sa kanila yan Pagka ikaw ay balot na balot, ikaw pa yung pagtatawa. Saan galing planeta ito? Ito na nga, punta na natin ang report ni Manang Milky, Lakay. Nasa swimming pool, naka-shorts pa. Di ba? Pinagtatawa na kaya nila yung iba yung gano'n. Pero alamin na natin ang report ni RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Sister Ella at Lakay, ang umano'y kapabayaan ang pangunahing dahilan ngayon ng pagbagsak ng tourism sector sa Aklan, lalo na ang Boracay na tinaguriang Jewel of Philippine Tourism. Inaakusahan ng kapabayaan ni Representative Teodoro Haresco Jr. ng 2nd District ng Aklan ang lokal na pamahalaan sa mga problema ngayon sa Boracay. Ayon kay Haresco, bago ang pandemic, umaabot sa 30 international at 10 domestic flights kada araw sa Kalibo International Airport. Ngayon, tig 5 international at domestic flights lamang kada araw na patunay na may kapabayaan na maprotektahan ang tourism industry ng Aklan. Sabi ni Haresco, nakababahala ang pangit na kondisyon ng Katiklan Jetty Port ang mga main gateway sa Boracay. Napakataas ani ng sinisingil na terminal and environmental fees pero wala daw maayos na palikuran para sa mga pasahero. Ang punto ni Haresco, hindi inaaksyonan ng lokal na pamahalaan ng Aklan ang matinding quarrying, mga insidente ng krimen kung saan ang pinakahuli nga ay ang rape at pagpatay sa isang foreign tourist na lumika ng takot ngayon sa mga magbabakasyon. Gid ni Haresco, dapat yakin na ang mga infrastructure, airports at tourist destinations ay akma sa global standards, pero kung pangitaan niya ang mga daan, perwisyo sa airport at problema sa seguridad, may hirapan na makahikayat ng mga local at foreign tourists. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Manang Milky. Good morning, Congressman Haresco. Ayan, alam mo ito si Congressman Haresco? Ang misis nito, Russian. Talaga. Ayan. Bago yung hairdo mo, Congressman Haresco, ha? Bagets na bagets ka ko, ha? Lakas mo nga sa...
Samantala Tagal ka nang nagkakape ewan kung nakailang Russian na asawa ito. Yan. talaga, mahilig siya sa foreign. Hindi niya gusto ang Pinay beauty? Hindi, gustong malahian na ng Russian Ayan, alam mo lang blue eyes. Gusto ko yun, blue eyes, blonde hair. Kapag ang Pinoy tsaka ibang lahi nagsama, ganda ng kombinasyon. Grabe, mga artista na lumalabas Huwag lang masyadong malakas kapag kayong Pinay. Pero yung mga puti gusto nila brown race talaga, mga Pinay ayaw nila. Lakay. Ikaw hindi mabenta sa mga puti kasi maputi ka parang di naman. Ang type nila yung morena, Silva Morena dito. Ayan. Si Manang Milky Sikoya Rigunan. Ayan. Morena. Ilocano maputi ang siko. Report nyo muna. Problema naman sa PUV Modernization Program, ayusin daw muna bago ipatupad ng tuluyan ayon ngayon kay Senate President Cheese Escudero. Detalye balita mo, RH28, Raymond Dadpaas. Kay Raymond. Elaine at Mayor, hindi nagbabago ang posisyon ni Senate President Francis Cheese Escudero na maraming dapat pang isaayos sa problemang bumabalot dito sa PUV Modernization Program bago ito tuluyang ipatupad. Sabi ito ay kasabay ng sinasagawang transport strike. Sabi ng Pangulo ng Senado, dapat ay unang ayusin ay yung financing problem ng programa. Dahil napakamahal yung mga modern jeep at magkano lamang ang ibinibigay ng pamahalaan bilang subsidy sa mga operator at mga tsuper. Dahil kung halos 3 milyon yung modern jeep at 200 hanggang 400,000 lamang ang subsidy, ay hindi daw kakayanin ng mga tsuper at mga operator na bayaran yung natitira pa, lalo na at hindi pinapayagan ng LTFRB na sila ay magtaas ng pasahe. Para kay Escudero, gamitin ang pondo ng Land Bank at Development Bank of the Philippines para sa subsidy sa mga tsuper at mga operator at pagaanin din yung proseso ng pagpapautang upang ito ay kanilang kakayanin. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Cheese Escudero. Hindi pa napeperfecto na isasaayos ng pamahalaan yung sistema, lalo na yung aspeto ng financing. Kaugnay sa PUV Modernization, hindi ito dapat i-require muna sa lahat dahil hindi nila kakayanin. Yung taas at laki ng presyo ng modernong jeep, kahit na malinis pa yan, sa oras na ito, dapat kasi sana inuuna yung financing para kayanin hindi lamang ng tsuper, hindi lamang ng operator, pero lalo na ng mananakay. Bahagi ng pahayag ni Senate President Cheese Escudero. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ba't parang biten? Narinig ko pa yung pagbaba. Okay nga Rod, maraming salamat Raymond Dadpaas. Babalikan natin ang report ni Edniel Parosa. Standby Boy Gonzales, Lacuna, Dumagoso, Versosa. Ano ang latest sa Maynila, Boy? Standby Sofia Loren Gans sa ating Your Business is Our Business. Totoo ba ito? Ang Smart PLDT magbibigay daw ng libreng SIM cards. Pwede mo makahingi ng SIM cards? Ayan, baka mamaya galing sa China ito, Kailangan i-register yan naka-register yan, Ayan, gamit sa text blaster ba ang tawag doon? Text blast, ayan. Di ba may nahuling Chinese may nahuli na nagbebenta na ng card na yung pang text blast daw. Ayan. Pero alam ko lang hindi yun kaya na phone lang Ganun kailangan ba? yata computer. Sige. Hindi ko lang alam paano yan ginagawa. Wag mo na alamin. Teka muna, batiin mo natin happy birthday si Kuyang Colonel, ang ating Philippine Military Attaché to Spain. Happy birthday Kuyang Colonel Joseph Dator. Ayan,
Feliz cumpleaños y Feliz Navidad. Ay, Kuyang Colonel, ayan, namimiss ka daw ng mga brethren natin sa Hiram Lads. Ayan, at, batiin din natin ito, Sister El. Nakikinig sila atin, nanonood sila sa atin. Ito, avid listener natin sa Canada ang mga ito, ha? Nagbalik bayan. Sina Dr. Jocelyn Peñano Samonte from Alberta, Canada. Hello po. Happy listening, happy watching. Welcome back, Dr. Jocelyn Peñano Samonte. Ayan, galing sa Alberta, Canada. Avid listeners natin ang mga ito. At si Kuyang Mayor Joya Peñano, good morning. At happy birthday pa Kuyang Jagger Caliso o Kuyang Jagger. Alam ba tayong MP Light dyan. At advance happy birthday, ha? Kay dating Pangulong Digong Duterte, Sister El. Ay, oo. March 28. Sa Friday lakay ang kanyang birthday. Sa Friday na pala ang kanyang birthday, ha? Abay, kasabay ng public installation mga taga TM Kalam Masonic Lodge sa number 136. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Mr. President Dong, ayan, abutin mo kayo edad ni Manong Johnny. Ayan. Ilang taon na nga siya lakay? 80 years old na sa March 28, Sister El. Kasi mag-80 years old na siya. Lakay, matanda na pala siya. Oo nga, ayan, Dong, kaya mo kayang abutin si Manong Johnny, ha? Kasi gusto ni Manong Johnny. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Kaya lang Manong, siyempre, hindi happy si Apo Digong. Nasa kulungan sa ICC. Ayan, happy birthday din kay Dalagang Bukid. Ayan, si Mayora Giselle Ricafort. Ay, happy birthday, Mare. Ay, Giselle, ala ka pang paramdaman. Naghihintay dito ng breakfast o kay merienda man lang, ha? Ngayon ang birthday niya, di ba? Ngayon. Ngayon mismo. At si Teo Bono. Happy birthday, Teo Bono. Ayan, kay John Ken Nieto ng Kainta. Aba, ano ito ni Mayor Nieto? At si Gloria Marisa Magno ng MBC Sales. Yes, si Ma'am Ninang, Ma'am Goya, ka-birthday niya lakay ang former President Rodrigo Duterte. Sa 28 ba siya? Yes, sa 28 pa ang birthday niya. Pero advance happy birthday. Akala ko, nga pala, belated happy birthday nga pala kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. March din yun yung birthday niya. At si parang Erap, Mr. President, ha? Ayan, alam ko si Erap March sa 24 Tama ba, Senator Jinggoy, ha? Senator JB, di ba March 24 ang April yata? Baka hindi naman lakay. Lakay ang former President GMA April 5. April pala. Tapos si former President Erap Estrada naman. Ay, titingnan natin yan sa Google. Maraming salamat. Maraming salamat. Eto lakay, ang birthday niya ay April 19. Pares pala silang dalawa. Akala ko March din sila. April pala. Advance ka na. Na April Fools ako. Kita malilimutan. Hindi pinapabot po sa mga taga MBC, taga DZRH, taga Radio Veritas, ayan, at mga taga Pangasinan, at yung ating kasama dati sa DZRH, Sister L. Yes, dating managing editor natin si Nolan Season. Ayan, sinundo na pala siya ni Lord. Ayan, Nolan ko nasa mga pari ko, may your soul rest in peace till we meet again. Nagaling sa kanya. CBC, Secretary Cesar Chavez, ha? Saan ba nakaburol si Nolan Season na pari ko? Pero ang PAGCOR po, mahabigan, abay nag-iimbita po. Ayan, iniimbitahan kayo na sumali sa kanilang PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development.
Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, ayan, oy Chairman, ha? Baka pwede nating sponsoran din si Alex Iyala, ha? Ayan. Nakita yung t-shirt ni Iyala, ang tatak, BPI hindi Metrobank hindi BDO. Ayan. Mantang sikat na sikat ang BPI, ha? Ayan. Napapanood sa international, ayan. Worldwide yan, ayan. Sana yung mga magaling nating yung mga may kinabukasan na ganyan. Sana suportado rin ng PAGCOR tsaka PCSO, di ba? Ayan. GM Mel Robles, ayan. Pero ayon kay Chairman Alatenco at Masusipul, Mayor Bambol Tolentino ng Philippine Sports Commission, dapat yung mga ganyan hindi yung kapag sikat na saka lang susuportahan. Kailangan from the start para lakay mas maabot nila kung ano man yung yes, at saka pagka sinuportahan na medyo hindi pa sa sikat, katulad ni Idol si Senator Manny Pacquiao, ayun ko yan, Senator, ha? Yes. Abay, alam mo ang hindi makalimutan nag-sponsor sa kanya nung siya ay una-una pang lumalaban, ayan, kape. Ayan, Jim's Coffee. Ayan. Jim's Coffee? Kape puro. Pero alam mo lang, may isang sikat din na brand na talaga namang kilalang-kilala noon pa na sumusuporta sa mga atletang nagsisimula pa lang. Chocolate drink. Alam mo to kung ano to? Kulay green ang balat neto. Milo? International yan. Sila din lakay parang pasimula pa lang yung mga atleta. Ini-sponsoran na nila. Kasi sila nakita ng mga bata, bading yung potential. May mga potential ayan. Pero kape puro ang ha? Kay Pacman. Ayan, kay Senator Manny Pacquiao. Naikwento na sa amin yan ha? Kape puro daw siya. May parang wala na ako nakikita. Meron pa rin ba? Meron pa, kaya lang tinalo na yata ng Jim's Coffee. Ang dami na kasi ngayong 3-in-1 lakay. At saka coffee drop. Ayan. Oo, dami na kasing 3-in-1 ngayon. Oo nga, ayan. Anyway, ayon kay Chairman Tenco, ang photo contest nito ay para ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura katulad ng mga highways, tulay, pero hindi buwabagsak seaports, airports at iba pang pag-unlad ng ating ekonomiya. At merong tatlong category, ang conventional, mobile at drone, at 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat category at mananalo ng limpak-limpak na salapi, ha? Parang Eric Balcos, di mo sinabi pare kung magkano ang rito, ang premyo, ha? Ayan, para lalo maengganyo ang mga photo enthusiast na sumali. At para sa detalye, mag-log on lamang sa www.photocon2025/index.php. Daming bayan. Standby Edniel, standby Boy Gonzales, standby Sofia Gans. Natatawa ko lakay, tinan mo. Ba't mo? Hindi ko ito nilaglag. Nagulit ako bigla na talaga. Sino umupo rito? Hila nito. Sinisira mo yung microphone. Hawakan mo ngayon hanggang matapos ang programa natin. Tinanggal, sinira yung microphone, Ikaw talaga, pinanggigil mo. Nagulat ako bigla bumagsak. Ang dami-dami microphone na panggigigilan mo. Yan pa ang pinanggigilan mo, ha? Oras, Sister L. It's 8:43. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Bayan. Oras, Sister L. 10 minuto na lang, 10:00 na. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng buwit mo, Senator Jinggoy? Good morning, Justice Sam Martinez, Mr. Ombudsman. Kumusta na po kayo? Sabi ng mga Court of Appeals. Kailan nga ba siya nag-file lakay? Ganun ba yan? Pero teka muna, batiin muna natin. Good morning, Kuya Very Worshipful Jojo Atienza, ha? Ayan, Worshipful Master ng, anong lads ka na ba, Kuya Jojo, ha?
Ayan na, pakibati naman yung mga brethren natin sa BARM. Aba, marami pa tayong mga kuyang Mosulsipol Ariel Kayanan, ha? Abay, marami pa tayong mga brethren sa BARM, Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Member of the Parliament, aba, dating Yusek Nabil Tan. Aba, kuyang Nabil, kumusta ka na, Beri, ha? At si Doc Hasemi Nur Dilanggalen, MP Ibrahim Ibay, MP Member of the Parliament Odin Sumagayan, Basilan Governor Jim Hataman Saliman, Lanao del Sur Governor Bombita Ajong, at Presidential Assistant General Wilben Mayor. Dahil po ng mga travelers dyan sa BARM. Ayan, good luck and congratulations mga brethren. At ayon na sa ating bubita Sister L, alam mo ba na meron palang nag-aalis goo sa isang bayan dyan sa Southern Tagalog, Sister L? Oh? Alupit, ha? Abay, ayon na sa ating bubita Sister L, abay, saan ka naman nakita ng isang Chinoy businessman, ha? Abay, magtatayo daw ng call center sa liblib na lugar. Talaga? Kakaiba kaya. Tatayo siya ng BPO doon, pero liblib. Liblib na lugar, Sister L. Diba? Nila kaya nga, di ba, pagka BPO ka, dapat sa mga urban centers, mga ganyan. Katulad Manila, na lang Makati. ng Makati, BGC, yan yung mga abay, BPO. sabi na ating bubit, bakit na dito siya magtatayo ng call center? Parang Porac, Pampanga. Seryoso na ka? Ayon na sa ating bubit, Kuyang Attorney Amir Pilaes, ay Mosulsipol kong Momo. Ayan, kumusta na po kayo dyan? Ayan, ayon na sa ating bubit, Sister L, abay, kakaiba, ha? Maraming nagugulat dahil from nowhere, hindi naman siya taga doon sa kanilang bayan. Biglang sumulpot, ha? Kabute. Biglang sumulpot na parang kabute, ha? Ayan, hindi naman congressman pero gumagamit ng plakang number 8. Oh, yes! Impersonator. May plaka pang ganun? Mga SUV, mga SUV, mga Cadillac, Escalade. Ay, talaga, laka. Oo. At alam mo, ang galing niya, ha? Sa dami ng pera, binili ang mga konsihal. Nakakaloka yung... Binili ang mga konsihal, literal. Ayan. Para sumama sa kanya, ha? Abay, milyones sa bawat konsihal. Oo, lupit hindi naman lang, ito. Pag sinabi mo milyones, hindi lang 1 milyon yan. Oo naman. Oo. May pino pa ng mga project, makuha ng mga regalo. Yan. At meron pang Chairman Boy George Garcia, ha? Abay, may tao siya, inalam ang GCash number ng mga botante doon. At pinangako ang bibigyan ng laman na 5,000. Huh? Oh. Tumatakbo ba ito, Lakay? Tumatakbo, Sister L. Grabe naman yun. Ano ba ito? Parang alis guo ng Bambantarlak. Pero kasi, Lakay, paano yun? Talagang, seryoso, Sister L. Kaya marami nagtataka. Sino ba itong taong ito? Ayan, from nowhere din naman taga rito. Wala namang asawang taga rito. Di ba bawal yung tumakbo pag hindi ka naman residente ng isang lugar? Abay, magaling. Ayan, may bahay doon. Nag-member ng Rotary Club. Ayan, bumili ng mga properties doon, Sister L. Ayan, kaya yung 1-year residency na requirement, ayan, na gawa niya, ha? At ayon na sa ating bubita, si Sir L, si Edniel Parosa kanina pa doon naghihintay. Dahil kanina pa siya naghihintay. Unang major joint exercise sa Trump admin. Sinimulan na ng Pilipinas at US Army. Ang detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, sumabak na ang mga sundalong Pilipino at Amerikano sa exercises Sabak 2025 o itong magkasunod na salaknib at barikatan drills. Ito ang unang major military exercises ng dalawang bansa sa ilalim ng pangalawang termino ng United States President Donald Trump sa Amerika. Ayon kay Colonel Louis de Maala, nagpagsalita ng Philippine Army, tututok ang salaknib sa territorial defense o kung paano didepensahan ang magkaalyado itong hangganan ng bansa mula sa lupa. Pero sa opening ceremony ng salaknib sa Port Licet sa Nueva Ecija,
sinabi ng Estados Unidos na hindi nito isasagawa ang live fire ng Typhoon Medium Range Capability o MRC missile na matagal nang inireklamo ng China. Sa salaknib drills din kasi unang naidala ng US Army sa Luzon ng missile system, pero hindi pa ito iniaalis sa Pinas hanggang sa mga oras na ito. Danaw ng 5,000 sundalawang salaknib bago ang pagsisimula ng mas malaking balikatan exercises sa susunod na buwan. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat Edniel Parrosa at dumako naman tayo sa lungsod ng Maynila. Sa Ano lungsod ang latest? ng Maynila, Lakay, mga pampasaherong jeep sa ilang pangunahing kalsada dyan sa lungsod. Tuloy pa rin kahit may transport strike. Ang report mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy. Tayo ng ikalawang araw ng transport strike ng Manibela. Pero parang tila hindi naramdaman sa lungsod ng Maynila. Marami pa rin papaserong jeep, ang mga e-bike, tricycle, makikita wala naman na italang stranded na pasahero. Sa kabila nito, naglaan pa rin ng libre sakay ang Manila LGU at Manila Police District. Patuloy na nakamonitor. Hindi naman lalakay, Sister L, na nagamit yung mga libre sakay na nakatambay dito sa kartilya ng Katipunan malapit lamang sa Manila City Hall. Wala ring problema ang biyahe ng jeep sa bahagi ng Bloomingdale sa Rizal Avenue, sa Divisoria, Recto Avenue at Juan Luna at nagtahan kahit pa may mga ilang miyembro ng Manibela ang hindi pumasada. Patuloy na nagbabantay ang Manila Police District habang inabisuhan ng Manila LGU ang mga commuters na makipag-ugnayan sa kanila sakaling mangailangan sila ng libreng sakay. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, Boy, una sa Pilipino. ba't di mo na nireport si Mayor Lacuna, si Isko, tsaka si Sam Versosa? Kumusta yung tatlo? Nireport niya, Lakay. Ah? Si Yorme nung nakaraan. Lumabas daw eh. May bago na naman survey Lakay na lumabas. Sino nangunguna? Oo. Leading na ba si Sam Versosa o si Mayor Lacuna? Parang nangangantyaw yung tawa ni Boy. Ganun ba? Nagkalaban Lakay sa pangalawa si Sam Versosa at saka si Mayor Ani Lacuna. Yung pinaka nakita kong latest sa survey, 74 si Yorme. Ano? At si Sam Versosa 74%, 74. Si Yorme. 74 si Sam Versosa? Si Yorme. Si Yorme, ilang percent? Si Sam Versosa, 15%. Fake news daw yan. Tapos, Fake news daw yan kasi si Isko, talo daw ni Sam Versosa. Lacuna kay 9%. Spam yung pinamimigay. Si Isko, sardinas lang. Ayan, nabulol na si Boy. Umahabol na kayo, umahabol. Humahabol ba? Lakay, umahabol si may umahabol Lakay. Aha. Si undecided Lakay. Medyo undecided. Mataas yung ano niya. Si undecided mataas. Yan yung sitwasyon dito sa lungsod ng Maynila. Okay. Balik sila na kay Dayo at Sister L. Okay. Parang nabubulon-bulunan si Boy eh. Okay nga ro, Boy Gonzales. Ayan, wag mo naman siya ibandera si Yorme Isko, ha? Dahil ang sabi ni Mayor Hani Lacuna, akin ang huling halakhak. Pero ito muna Lakay, bago sa ating balitang negosyo. Titiyakin naman daw ni dating Senator at Independent Senatorial Candidate Bam Aquino na mabibigyan ng sapat na pondo ang libreng pabaon na nakapaloob sa Free College Law para matiyak na walang hadlang sa kanilang hangaring makapagpatapos o makapagtapos ng kolehiyo. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga estudyante at mga magulang kamakailan, sinabi ng dating senador na may mga estudyanteng nagda-drop out kahit libre na ang tuition sa kolehiyo dahil sa bigat ng araw-araw na gastusin sa pag-aaral gaya ng baon, pamasahe at libro. Kaya naman iginiite ni Senator Bam na dapat mabigyan ng sapat na pondo ang tertiary education subsidy o libreng pabaon na nakapaloob sa Free College Law. Damdamin Bayan.
Maraming salamat, Sister L. At batiin natin si Kuyang Attorney Rick Soriano at Colonel Guevara. Hello po. At si Jomel Gonzaga at Noble June Samaniego. Good morning, sir. Ha? At Kuyang Patsa Arbas, Faji Fajardo at Nelson Yao. At si Kuyang Hussein Shamsuddin. At binabati natin si Victor De Leon Lima. Hi, Sir Vic. Yan, Hello. sabi ni Paring Vicky Langhay, si Kom Noli Iyala, Ilocano dayta. Sabi niya, taga din Ilocos Sur. Ba't pagka nakita natin to, hindi nag-Ilocano. San Esteban, Ilocos Sur. Aba, malapit pala sa amin sa Pinili, Ilocos Norte ito ha? Ayan na, good morning ko yung Dr. Joey Laceda, Mayor Joy Peñano, Noble Kiko Cruz, at Dr. Ruel Aguila. Ayan. At good morning, Colonel Larry Cruzana at Noble Tom Angeles ng Olongapo City at si Kuyang Judge Boyet Mapili. At ngayon sa ating Your Business is Our Business. Aba, si Ninong Manny B. Pangilinan, ha? Ayan, abay na nagbabalang magpagtayap sa isang Nuclear Energy Corporation sa Amerika. Ayan, pagka meron na bang nuclear energy ang Meralco, magmumura kaya ang singil ng kuryente, parang Diyos Saldariaga. Baka naman madoble ang singil. Ayan. Dahil imported na yung mga kapartner ninyo. Baka dollar ang presyo na pare ko ng kuryente. Wag naman sana, Lakay. Baka naman dollar na ang presyo ng kuryente natin, ha? Ay, good morning yung mga taga Mindoro. Talaga naman ha? Secretary, pangalan ng Secretary ng Department of Energy? Department of Energy Secretary Rafael Lotilia. Kailan ba inappoint na secretary yan? Hindi ko matandaan. Ganun ba? Ayan, ang dami makabayan natin na nagre-reklamo sa mga electric cooperatives. Ay, totoo ka dyan, Lakay. Sa amin na nga lang, Lakay, ang mga taga-Albay ngayon, ang mga Albayanos Lakay ngayon, nagkakagulo. Alam mo kung bakit? Bakit? 2019, may isang party list na nagpanukala na palagyan ng aesthetic lighting ang Mayon Volcano. Para makapag-attract ng mas maraming turista. Yes, pero Lakay, ang problema ay naalmahan yan. Actually, kabilang ako dyan, Lakay. Kasi bakit natin gagalawin yun? Yung patay sindi natin kuryente, ayusin nyo muna. Diba? Tapos pailawan ang Mayon Volcano. Pailawan nyo pa yung Mayon Volcano. Ano ba naman yung Diyos ko, Panginoon, kung Diyos talaga. Ang dami-daming lugar dyan sa amin, Lakay, sa Albay. Ako mismo makakapag-testify na maraming mga lugar ang madili. Di ba dyan ang nanggagali ang kuryente? Yung TV geothermal power plant. Oo, yun na nga, Lakay, napaka-ironic. Meron kaming power plant, pero kami ang tawag sa amin, Lakay, kimat-kimat. You know what's kimat-kimat? Ang term ng kimat-kimat, yung patay sindi. Yung parang Christmas light. Ang kimat sa amin sa Ilocos, kidlat. Sa amin naman, kimat-kimat, meaning patay sindi, Lakay. Parang Christmas light lang. We are the capital of the kimat-kimat. Ay, marami yan. Dyan sa Albay pala, ganyan din. Sa Marinduque, ayan, Mindoro, Aklan. Sabi ko sa'yo, Lakay, wala na natira sa TV namin. Every bili ko nasisira. Pati yung mga ref, nasisira. Yung ref namin, Lakay, di na lang pinapagana. Alam mo kung bakit? Sa hina ng kuryente, hindi niya kayang paandarin. Alam niya, ha? Anong ginagawa ng Mr. President? Apo Lucas. Ang tagal ng problema. Okay na, Japan Apo, ha? Meron ba tayong Energy Secretary, ha? Ayan, good morning na lang muna sa ating kay Noble Benji Kahukom ng Malolos Masonic Class number 46. At sabi na aming incoming Worshipful Master Neil Alcaraz, kayo mga brethren ay inimbitahan sa public installation ng TM Kala Masonic Class sa Friday, March 28 sa Grand Lodge of the Philippines. Ang incoming officers, Worshipful Master Neil Alcaraz, Senior Warden Rolly Masangkay, at Junior Warden Attorney Jan Fama from BIR. Ang guest and honor speaker, Right Worshipful Robert Joseph S. Moran. Your business is our business. Ayan, eto pati mas bate rin daw, patay sindi rin, ha? Magkakalapit kami, Lakay. Ay, good morning, boss. Hi, boss. Ayan, Good morning. Ayan, doon po aming ang chairman of the board. Ayan, Mr. Fred.
Ganyan ka, nakalagpas na eh. Boss, love you, boss. Ginagaya ko lang si tatay ni Senate President Mig Subiri. Si Governor Bukidnon Governor Joe Subiri Big. Ayan. Pagka nakikita niya lakay. Pagka nagmi-meeting kami sa Makati noon nasa elevator pa rin. Pagbukas pa rin elevator Freddy! Parang yung tropa mong matagal mo din nakita. Your business is our business. Ay, Governor Joe Subiri Big, kumusta ka na, Gob? Long time no see, ha? Ayan, tatay mo, Senator Mig, saan takaw sa oysters niyan? Nakaka-high blood yun. Kung kumain na oysters yan, isang platong gano'n, sabi ko, Gob, kaya mong ubusin yan? Oo. Ha? May laban mamaya. Your business is our business. Ituloy mo na yan. Smart PLDT magbibigay ng libreng SIM cards. Aba, saan mamimigay? Sophia Gans, please come in. Sophia. Halos 500,000 na SIM cards ang ipamimigay ng PLDT at Smart sa mga Pilipinong naninirahan sa malalayo at liblib na lugar bilang bahagi ng digitalization program ng gobyerno. Sa pahayag ng PLDT, inaasahan itong makapagbigay ng 433,000 SIM cards sa 170 na lugar bago matapos ang taon sa ilalim ng inisyatibang Juan SIM ng Bayan. Layunin ng programang ito na makapag-distribute ng kabuang 4.2 million SIM cards na may 25 gigabytes ng data bawat isa sa 510 remote areas sa buong bansa. Ayon kay Smart Chief Operation Officer Anastasio Boy Martirez, makatutulong ito sa pag-aaral, sa kabuhayan at sa koneksyon ng mga Pilipino. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57 pesos and 32 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sophia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sophia Gans. Good morning, Colonel Choi Merioles. At Kuyang Rico Merioles, good morning. At sabi ni Attorney Amir Pelaes, ayan, pakibati naman si congressman na Sinong congressman yan? Yung may mansion na may golf course. Ay, yung may 5 hole. Tama ba ako, Lakay? 5 holes, ayan. Oy, good morning, bossing Mr. Michael is my guy. Ninong MG. Ayan, nag-start ang forex trading sa dollar 57 pesos and 31 centavos. Antayin ko maging 57 bago papalitan ko yung 57 na nga, 58. Ay, 58 pala, Lakay. Yung pinapaitlog kong dollar, galing pa sa'yo yun. Pero Lakay, ito muna, mabilis panahon na naman ng outing at maraming turista nga ang nagdadagsaan sa mga tourist spots katulad ng Boracay at Bohol. At ayon kay Senator Lito Lapid, Lakay, dapat daw mas mahigpit ang seguridad at magpatupad ng mga checkpoints sa bawat destinasyon. Bilang siya pala, Lakay, isa sa mga author ng Magna Carta of Women o Republic Act 9710 na nagbibigay ng pantay-pantay na oportunidad at ligtas na espasyo at proteksyon sa kagalingan ng mga Pinoy. Hinikayat ng Senador o ni Senator Lito Lapid ang mga kalalakihan na igalang at proteksyonan ang mga kababaihan mula sa pang-aabuso at pangmamaltrato. Maraming salamat, Sister L. At yan ang kabahan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macal. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe, everyone. God bless po. Wonder Woman susunod na. Miss May Binauhan. Bye-bye. This time check is brought to you by AC.